natin na itong eskwelahan na to, bukod nga sa mainit ngayon at marami yung mga tao, syempre, kung hindi ka maalibadbara na hindi ko na lang alam, ang dadagdag pa dyan ay yung mismong terenong paaralan. Gagamitin ko yung phone para lang dun sa mga hindi umabot kanina, imbis na patag katulad ng karaniwang paaralan, pa ganon, paakyat. At yung pinakamatarik na bahagi, nung paaralan na ito, merong gusali na aabot ng hanggang ika-4 na palapag, hanggang ika-3 palapag, merong na-assign doon na botante. At yung iba doon, nakausap namin kanina, kung hindi PWD, senior citizen. So sinubukan natin yan kaninang umaga at ito yung kinalabasan. So itong Santa Cruz Elementary School sa Antipolo, yung isa sa iilang mga eskwelahan na kung makikita ninyo, paakyat. So para tayong nasa tourist attraction na paakyat, na may slope, yung parang Our Lady of Lourdes na elevated na hagdan na merong ika-3 palapag. And kung maniwala kayo sa hindi, yung ika-3 palapag ng paaralan na yan, na nasa pataas na elevation, merong polling precinct yan na assigned, merong kang assignment dyan at merong botante dyan. So titingnan natin, may hawak akong stopwatch, tingnan natin kung gaano katagal at kung ano yung experience ng pagpunta mula rito sa entrada papunta dun sa pinakataas o pinakamataas na polling precinct. So simulan natin. So 0 ngayon siya. Simulan natin. Tara. Pagpasok mo dito, makikita ninyo hindi patag yung daan. Pataas siya. So dahil ngayon nasa nasa 5 to 7 a.m. window pa tayo. So ito para sa mga PWD, sa mga senior, sa buntis at iba pa mga special or vulnerable sectors. Yung iba marahil mahihirapan sila dito sa pataas na to. Siyempre sa atin hindi masyado. So titingnan natin. 35 seconds na tayo. Nagchichikahan lang tayo dito. So kung dire-diretso yung lakad mo, medyo mabilis. Baka mas mabilis, pero susubukan nating i-replicate kung paano yung pace ng isang tao na posibleng mahirapan sa paglakad dito. Okay, 1 minute at nandito na tayo sa medyo matarik na parte. Hindi na natin to. 1 minute 10 seconds, nakita ninyo yan. Yung pinakataas na yan, polling precinct yan. So, good luck na lang dun sa mga ma-assign dyan dahil medyo mataas-taas at medyo malayo-layo yung kanila lalakbayin. At yan ang gagawin natin ngayon, 1:25. Tara. Ayan na kami raw. Kala mo wala na itataas to? Actually, meron pa. Kita mo? Okay. 1:53. Hirap umakyat daw. Para ano? Okay, may nakilala. Mga senior pinahirapan eh. Teka, nasa ang assignment nyo? Ay, sa second floor. Second floor. Kumusta yung lakad ninyo mula? Di masakit na yung tuhod namin. Okay. O, lahat kami doon, nagkita-kita kaming magkakapit-bahay. So, paano pacing ng lakad nyo? Ay, mabagal. Ayun, nakaakay pa ako. Mga senior. Mga senior dinala sa second floor, saka sa third floor eh. So, paano naging diskarte ninyo bukod sa medyo binagalan nyo? Ay, di dahan-dahan. Buti lang may kodiko na kami. So, nung nandun na kayo sa loob ng Mabilis precinct, naman. Gano'ng katagal kayo inabot? Mabilis lang. Matagal pa yung nilakad 3 namin. minutes, mga ganun. 3 minutes. Okay lang, pababa naman na medyo mabilis. Oo nga eh. Nagugutom na si Lola. Kain na kayo ng bata, almusal. hindi pang matanda yung Hindi, hagdan, ang pang tataas eh. bata. Oo. Ayan o. Tulong-tulong. Tinulungan ako ni sir. Laki ng ano eh. Ayan. Sige, ma'am, pakalan nyo na lang first name. Sally. Sally. Thank you, ma'am. Salamat. Okay. Privilege voting, but not on the ground floor. Oo. Yun nga yung sinubukan natin ngayon. So ngayon nasa 2, nagpinos ko muna 2 minutes 7 seconds dahil nag-usap tayo. Subukan natin ulit from the second minute, akyat tayo dun sa pinakataas. At least kayo second floor lang kayo. Okay. Oh, Sige. gawin namin third floor. Sige. Thank you, ma'am. Okay, we're back. Lakad lang, naglalakad. Ano, sige. Matarik yung hagdan. Teka lang, saan ang hagdanan nito?
Tarik naman ito. Ano ba to? Parang Banawe Rice Terraces. Pero school. Hello po, good morning. Okay. Magsa-second floor na tayo pero 3 minutes na. Menos yung usap natin kanina. So dito medyo mas makitid yung hagdan. Pero hagdan pa rin to. Huwag kayong umasa may elevator dito. Okay, second floor na ba to? Okay, assuming na nasa second floor ka, yung polling precincts mo, pababa naman. Tapos may hagdan din. Pero hindi tayo dyan pupunta. Dito tayo pupunta. Mag-aapat na minuto na tayo dito. Teka lang. Dali, hinihingal ako. Ang taas. Parang Baguio, pero hindi kasing lamig. Sandali lang. Oh, ito na yung pinakamataas. 4 minutes. Teka lang, hiningal ako. Ayun. So, 4 minutes for us, yung mga average na karaniwang mga botante. So, isipin mo na lang yung dun sa mga PWD tsaka yung sa mga meron kapansanan ng mga senior citizen na mas mabagal yung pace nila kasi yung sa atin, ginawa natin yung medyo mabilis ng pace. So, siguro naman yung pagbaba mas mabilis. Tara. So, pagbaba namin dun sa gusali na yon, meron pa kami ilang mga nakausap na mga PWD at yung mga senior citizen na ikinagulat nila yung kung saan sila na-assign. Bakit daw sila doon na-assign? Hirap naman daw silang maglakad. Yung isa pa nga, naputulan ng paa, nakasaklay. Kausap namin kanina, parang dismayado siya dahil nahirapan daw talaga siya para lang umakyat, tapos hindi pa niya mahanap yung presinto niya. Eventually, nahanap naman niya at nakaboto naman siya. Pero bakit naman daw ganun kahirap? Ang paliwanag sa amin dito, yung assignment sa mga polling precinct ay wala sa kamay ng paaralan kundi nasa COMELEC. So, yan yung sinusubukan pa nating malaman kung ano ba yung parang naging sistema dito. Pero kanina naman at sa buong maghapon, nakita naman natin na yung ilang mga poll watcher, observer, tsaka yung mga election inspectors, tinutulungan naman yung mga senior citizen at yung mga PWD, lalo na dun sa pinakadulo na bahagi na itong paaralan na ito, lalo-lalo na yung mga nahihirap. Naku po, talagang kami ho ang hiningal din dito. I'm sure kayo din dyan. Pero naku, hindi yun talaga biro at aalamin natin kung ano yung mga solusyon na dapat ginagawa ng COMELEC dyan. Sana maulit. Maraming salamat sa iyong report sa amin, Dano Tingkungko.